Gayunpaman sina Yoshiki at Atsuki ay nakabalik na, at agad nilang kinompronta ang Seer na kanilang nahuli at dahil kahit ayaw man aminin ni Atsuki, lahat ng hinuhula ng Seer ay nangyari at kasama na rito ang paglalantad ni Toya ng kanyang kapangyarihan kay Atsuki gamit ang isa sa mga dagger na iyon. Sinubukan ni Yoshiki na suriin ang dagger para malaman kung ano ang materyal nito, pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang malinaw na sagot kaya naman balak nilang pilitin ang Seer na ibigay ang mga sagot na gusto nila na kahit sa anong paraan. Nakakatawa para sa Seer ang banta ng pagpapahirap, kahit pa isa silang espesyal na Black Ops unit na may kakayahan na maihahambing sa mga dakila sa kasaysayan, wala pa rin silang laban sa paparating at dahil sila ay mga tao lamang na nakatali sa batas ng pisika at hindi tulad ng mga reincarnator. Sa katunayan ay pinili niyang hayaan silang hulihin siya kaya't imposible siyang mapigilan laban sa kanyang kagustuhan, kahit gustuhin pa nila at gayunpaman ay pumayag siya na magbigay ng kaunting impormasyon at una, sinabi niyang tatayo siya at lalabas sa silid na iyon nang walang anumang pinsala. Pangalawa ay ibabalik ng kanyang hari ang mga sinaunang kalamidad, habang sinasabi niya ito ay biglang naputol ang mga kadena sa kanyang mga kamay at agad na nagpaputok ang mga sundalo para pigilan siya, pero nang mawala ang alikabok ay nanatili siyang walang galos. Biglang sumugod si Atsuki at pinuputol ang braso ng Seer, sabay panunuya sa sinabi nitong makakaalis siya ng walang pinsala subalit sa kanyang pagkagulat, nananatili pa rin ang braso ng Seer sa katawan nito na parang walang nangyari kaya't totoo ngang wala siyang nasaktan at pagkatapos nito, casual na naglakad palayo ang Seer. Sa pagkakataong ito ay pinigilan ni Atsuki ang kanyang mga tauhan at inutusang pabayaan na lang siya, dahil malinaw na wala sa kanila ang kayang huminto sa kanya nang walang masaktan at binanggit ng Seer na matalino na desisyon iyon dahil nailigtas nito ang buhay ng kanyang mga tauhan. Subalit bago siya tuluyang umalis ay tinanong siya ni Atsuki ng isang bagay, gusto niyang malaman kung ang tinutukoy niyang hari ay ang pinuno ng isang uri ng alyansa ng mga returner pero iginiit ng Seer na hindi iyon ganoon at may ilang returner na bumuo ng alyansa, tulad ng grupong Tree of Greats pero sa kanyang kaso, isa lamang siyang simpleng lingkod ng hari ng mga returner. Samantala sa Tree of Greats ay ipinapaliwanag ni Newton sa lahat kung paano siya muntik nang atakihin ng isa pang returner habang isinasagawa niya ang isang extermination. Tinanong ni Newman kung maibibigay ba niya ang detalye tungkol sa kapangyarihan ng returner o kung ano ang kakayahan nito, ngunit hindi talaga alam ni Newton kung paano ito ipapaliwanag. Ang pinakamalapit na paglalarawan niya ay parang isang itim na usok at nang marinig iyon, napagtanto ni Heido at Toya na iyon ang parehong tao na nakialam sa laban nila laban kay Vlad, Newman at Ain at mukhang labis na nabahala nang napagtanto nila kung sino iyon. Makalipas ang ilang sandali habang magtatanong pa sana si Newton kung ano ang problema, biglang lumitaw ang mismong lalaki sa lahat ng screen sa base at masaya niyang binati ang lahat at iginiit kung gaano kaganda na may mga bago silang kaibigan, pero kailangan niyang sirain ang maliit na pagtitipon na iyon. Ayon sa kanila ay ang may talento ay may obligasyon na gamitin ito para sa kapakinabangan ng mundo, at ang hindi sumasang-ayon sa patakarang iyon ay kailangang alisin ngunit para sa hari, napakawalang kwenta ng panuntunan na iyon dahil ang talento ay dapat malayang gamitin sa kahit anong paraan na nais nito. Kaya balak niyang alisin sila para maipagpatuloy ang kanyang plano at pagkatapos noon, biglang nawala ang hari at naiwan si Newton na lubos na naguguluhan dahil hindi niya maintindihan ang nangyari. Tinanong niya si Newman kung sino ang lalaking iyon. Kaso abala siya at hindi agad makasagot dahil ang nangyari ay patunay na ang hari ang utak sa likod ng lahat ng masasamang aktibidad ng mga returner nitong mga nakaraang panahon. Si Ain naman ay labis na galit dahil hindi siya makapaniwala na nakaligtas ang hari, ngunit wala nang pagdududa ngayon. Ipinaliwanag ni Newman sa lahat na ang returner na nakita nila ay ang malupit na hari na si Xiang Yu, at siya ang may pinakamalakas na talentong panglaban at bukod pa rito ay isa rin siya sa mga nagtatag ng Forest of Greats at di ito alam ng iba noon, pero ang Forest of Greats ay hindi palaging ganito kalaki. Dati ay 5 miyembro lamang ito kabilang si Xiang Yu, at mayroon silang leader na naniniwala na ang talento ay dapat gamitin para sa ikabubuti ng mundo kaya't naging layunin ng grupo na tulungan ang sangkatauhan. Ngunit si Xiang Yu ay isang hari na nabubuhay sa paniniil at hindi niya kayang tiisin ang pagkabagot sa pagtulong sa iba. Kaya ipinagkanulo niya ang grupo at pinatay ang kanilang leader at dahil sa pagtataksil na iyon, naniwala si Newman na imposibleng makipamuhay ng mapayapa sa mga returner na may masasamang talento, dahil likas sa kanila ang paghahangad ng pagkawasak.
Kaya naman ay kailangan silang wasakin para sa kapakanan ng sangkatauhan. Si Ain ay nag-aalab sa galit dahil akala niya ay napatay na niya si Xiang Yu noong huli nilang laban at nanumpa siyang tatapusin niya ito sa susunod na magkita sila, ngunit binanggit ni Newton na kumalma siya dahil napakasama na ideya iyon. Hindi naman handang makinig si Ain, kaya sinuntok niya si Newton sa mukha at iginiit na tumahimik na ito dahil hindi nito maiintindihan ang nararamdaman niya at naiinis si Newton sa ugali ni Ain na agad nananakit kapag nagagalit, pero ipinaliwanag niya na hindi niya sinasabing pabayaan na lang si Xiang Yu. Ang ibig lang niyang sabihin ay huwag siyang lalaban mag-isa dahil mayroon silang grupo ng malalakas na returner na handang tumulong sa kanya, sumang-ayon si Newman at idinagdag na kaya nilang manalo basta magtulungan sila, kaya't maghahanda sila para sa isang malawakang laban upang talunin si Xiang Yu at tuluyang lipulin ang masasamang returner. Malapit na silang umalis pero bago iyon ay tinawag ni Newman si Funasaca at binigyan siya ng isang lihim na mensahe. Makalipas ang isang linggo at natunton ni Newman ang base ni Xiang Yu, at handa na ang buong grupo para magsagawa ng isang biglaang pag-atake. Sa sandaling iyon ay lumapit kay Hito ang returner na si Julius Caesar, at mukhang sobra itong nahuhumaling sa kanya ngunit ayaw ni Hito sa kanya kaya patuloy niyang iniiwasan ang mga paglalapit nito, patuloy na sinusubukan ni Caesar na makuha ang atensyon niya. Subalit habang nasa kalagitnaan pa siya ng pambubola ay biglang inatake si Heido, kaya agad niyang hinugot ang kanyang mga espada at napunta sa isang tabla laban sa mandirigmang si Jubet at magkaibigan pala sina Jubet at Heido. Kaya ang laban na ito ay paraan lamang nila para magkamustahan at subukan ang kakayahan ng isa't isa upang masigurong hindi sila kinakalawang. Pagkatapos nito ay lumapit si Jubet kay Toya para ipakilala ang sarili at ganoon din ang ginawa ni Caesar subalit halatang wala talagang interes si Toya sa kanya, kaya tumalikod siya at kinausap sina Newman at Newton. Tinanong niya kung bakit napakaraming hindi pamilyar na mukha roon. Ipinaliwanag ni Newton na ang Forest of Greats ay may maraming miyembro sa iba't ibang panig ng mundo, at dahil napakalaki ng laban na ito ay tinawag silang lahat ni Newman para sumali. Namangha si Toya dahil hindi niya inaasahan na makikita ang napakaraming makasaysayang talento sa iisang lugar, ngunit tila ang mga miyembrong pinabalik ay hindi talaga gustong naroon at ang iba, tulad ni Charles Darwin ay naniniwala na ang masasamang returner ay tiyak na mapapahamak dahil sa kanilang likas na ugali. Kaya mas mabuting isa-isa na lang silang tinanggal kaysa magkaroon ng isang malawakang labanan. Sumasang-ayon dito sina Bobby Fischer at Schrödinger at hindi gaanong kilala ni Toya ang mga taong ito, pero ramdam niya na hindi sila ang tipo ng mga taong mahusay magtrabaho bilang isang koponan. Kaso ayos lang iyon sa kanya dahil wala siyang pakialam kung manalo o matalo, ang gusto lang niya ay makakuha ng maraming talento sa gitna ng kaguluhan at nang maging handa na ang lahat ay ipinaliwanag agad ni Newman ang plano. Kailangan nilang umatake sa tatlong nakatakdang ruta, kaya iniisip ni Toya kung aling daan ang pipiliin niya para masulit ang pangungulekta ng talento, ngunit biglang sinabi ni Funasaca na gusto niyang makipagkaibigan kina Toya at Fabre sa Earth Path. Naging malaking problema ito para kay Toya dahil hindi siya makakapagnakaw ng kakayahan ng hindi nahuhuli kung may kasama siyang mga kakampi. Tinanong niya si Funasaca kung bakit siya gustong makasama, at ipinaliwanag na lamang nito na interesado siya kay Toya kamakailan at wala nang maisip na dahilan si Toya para tumanggi ng hindi nagmumukhang nakakahinala. Habang magsisimula na ang misyon, nagtipon silang lahat sa harap ng tarangkahan at binalaan ni Newman ang lahat na mag-ingat dahil haharap sila sa ilan sa pinakamalalakas na kontrabida sa kasaysayan. Pinili sina Hito at Jubet na manguna sa paglusob. Habang dumadaan si Heido kay Toya na halatang kinakabahan pa rin dahil sa kanyang kasama at binanggit niya na magiging mas malakas siya pagdating nito sa pintuan ng kastilyo, kaya mapipilitan siyang subukang nakawin ang kanyang kakayahan. Pagkatapos noon ay winasak ni na Jubet at Hito ang harapang tarangkahan at sumugod papasok, oras na para sumali rin ang iba sa labanan at lumipad sa ere ang magkapatid na Wright habang dala ang isa sa mga satellite ni Newman para makapagsimula siya sa kanyang calculation. Habang ginagawa niya iyon ay pumasok na ang mga koponan sa loob ng base, habang tumatakbo si Toya kasama si Funasaca ay napansin ni Funasaca na tila may bumabagabag kay Toya at inisip niyang nag-aalala ito para kay Hito, dahil mukhang malapit ang dalawa kaya natural lang isipin na magkasintahan sila. Nagulat si Toya sa binanggit ni Funasaca pero nilinaw niya na wala silang espesyal na relasyon ni Hito, gayunpaman ay napaisip siya kung may namamagitan ba kina Funasaca at Nightingale.
dahil nagiging kakaiba at hindi angkop ang kilos ng dalawa kapag magkasama sila. Ngunit bago pa man makasagot si Funasawa, napagtanto ni Toya na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali kaya agad niyang binawi ang kanyang tanong at hanggang ngayon, maingat niyang iniiwasan ang makisangkot sa personal na buhay ng mga miyembro ng Forest of Greats dahil ayaw niyang magkaroon ng attachment sa kanila at mag-alinlangan kapag dumating ang oras na nakawin ang kanilang talento. Ngunit muntik na siyang magkamali at ilang sandali pa, isang napakalaking kamay ang lumabas mula sa kagubatan at sinubukan na mabangga si Toya, kaso nahila siya ni Funasawa palayo sa panganib sa tamang oras. Gayunpaman ay kahit ligtas sila sa ngayon ay kailangan pa rin nilang harapin ang grupong iyon, at mukhang magiging mahirap kalaban ang Strangler at ang ibang returner ay nakakaranas din ng katulad na laban, ngunit hindi masyadong nag-aalala si Newman dahil sigurado siyang kaya nila ito. Nakalaban ni Schrödinger ang returner na si Wild Bill na isang mahusay na barilero mula sa Wild West at agad siyang nabaril sa ulo. Ngunit makalipas ang isang sandali ay biglang lumitaw si Schrödinger sa likod niya at di maintindihan ni Bill ang nangyari, dahil sigurado siyang nabaril niya si Schrödinger kanina. Kinumpirma rin ito ni Schrödinger kaso dahil sa kanyang kakayahan at kahit nabaril siya sa ulo, may ibang realidad kung saan hindi iyon nangyari kaya't lumipat lang siya sa realidad na iyon at ang kanyang kapangyarihan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang posibilidad ng anumang kinalabasan. Halimbawa kahit hindi siya magaling bumaril, maaari niyang piliin ang realidad kung saan tama ang kanyang pagbaril dahil sa purong swerte at kapag ginawa niya iyon, halos hindi na siya pumapalya. Samantala, si Darwin ay nakikipaglaban sa Red Reaper na isang returner na ang mga kuko ay kayang hiwain ang kahit ano kaso hindi lang ang Reaper ang may ganoong kakayahan, dahil ang talento ni Darwin ay nagpapahintulot sa kanya na mag-evolve ng anumang katangian o kakayahan na kailangan para manalo sa laban. Kaya hindi magiging mahirap para sa kanya na talunin ang Reaper, ganoon din at hindi nahihirapan sina Bobby Fischer at ang iba pa pero nagsisimula ng mainis si Hito, dahil nauunahan siya ni Jubot sa pagkuha ng malalakas na kalaban bago pa siya makakalaban. Sa kabilang banda ay hindi kasing dali ang sitwasyon ni Toya at Funasawa dahil masyadong malakas ang Strangler para talunin nila ng mag-isa. Biglang sinabi ni Funasawa kay Toya na magpatuloy na lang at iwan siya na ikinagulat ni Toya. Ngunit sinabi ni Funasawa na ang mahalaga ay manalo sila sa laban bilang isang grupo. Pagkatapos nito ay inilabas niya ang kanyang baril at pinaputukan ang mga tauhan bago naghagis ng granada sa Strangler, ngunit halos walang epekto ang granada dahil nakayanan lang ito ng Strangler at agad siyang sinugod. Sa huling sandali ay sumugod si Toya para iligtas siya at handa nang gamitin ang kanyang kakayahan, pero biglang bumagsak ang Strangler na patay at hindi maintindihan ni Toya ang nangyari. Kaya ipinaliwanag ni Funasawa na gawa ito ni Faber at ito ang returner na may kakayahang maging hindi napapansin. Dahil kaya nitong itago ang lahat ng galaw niya mula sa paningin ng iba, nagawa niyang matuturukan ng nakamamatay na lason ang Strangler para mapatay ito at nang makita ito ni Toya, napaisip siya kung gaano kaganda kung makukuha niya ang kakayahang iyon para sa sarili niya. Ngunit kailangan muna niyang makahanap ng paraan kung paano mahuhuli ng hindi handa ang isang may hawak ng kakayahang maging hindi nakikita. Kasabay nito ay tumawag si Funasawa kay Newman at tinanong kung sigurado ba siya na gusto nitong bantayan niya si Toya, dahil sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan naman ito sa ngayon. Ngunit matagal nang may hinala si Newman sa kanya dahil masyado itong interesado sa mga talento ng iba at madalas nitong pinapatay ang kanyang telepono para makaiwas sa kanyang surveillance. Kaya iniisip niyang maaaring nagtatrabaho ito para kay Xiang Yu. Samantala sa Clock Tower isa sa mga tauhan ni Xiang Yu na isang sniper ay nakapwesto at naghahanda na patumbahin ang Wright brothers upang pabagsakin ang satellite ni Newman, ngunit nakapagplano na si Newman at nagtalaga rin siya ng sarili niyang sniper sa ibang lugar para patumbahin ang sniper ni Xiang Yu. Gayunpaman ay hindi niya naisip na may inihanda pang pangalawang sniper si Xiang Yu sa ibang lokasyon, dahil dito ay tinamaan sa ulo ang kambal at napapanood na lamang ni Newman ng may takot habang nasasawi ang dalawa niyang kasama sa isang malagim na paraan. Nagsisimula pa lamang ang sitwasyon, dahil mayroon pang 5 general si Xiang Yu na naghihintay para lipulin ang Forest of Greats at samantala sa panig ni Toya, napagtanto ni Funasawa na nawalan siya ng komunikasyon kay Newman. Habang siya ay nadidistract at 2 kalaban ang sumubok umatake sa kanya, ngunit agad na sumingit si Toya at ginamit ang kapangyarihan ni Vlad para pigilan sila at doon napansin ni Funasawa ang kapangyarihan,
at nakilala niya ito bilang isa sa mga kakayahan ng masasamang returner, dahil dito ay lalo siyang naghinala na maaaring isang spy nga si Toya.